Andito po tayo sa Balay Consuelo Pamingwitan Campground. At kasama natin si Ma'am Consuelo. Ayan. Dito po yan sa San Miguel, Bulacan. Ayan. So, konting nag-usap-usap na tayo kanina. Pagdating natin, pinakain kami kaagad ni Ma'am ng napakasarap na kanyang hinanda. At dahil ang kanilang negosyo pala nung araw ay kainan. Doon po sa Cross Naligas, doon sa UP, doon sa Quezon City. Ayan. So ngayon, magtutur tayo, Ma'am. Papakita natin yung inyong mga accommodation. Sige po. Okay, sige po. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito po yung family room. Ito, sir. Dito pwede po. Sige pa. Ay, okay lang ho ba? Sige, okay lang po. Pwede na tayong matulog. Pwede na. Ito po yung good for 3 to 4 packs po namin. 2 rooms po siya. 2 rooms pa. Opo, ayan. Attic po sa taas. Nako, bebe, dito kasi taas. Oh. Tingnan nga natin. Pasukin muna natin. Okay, yung isa dito. Isa. Ito po, pag yung family hindi nalalabas doon. Meron na silang sariling Buksan natin. dining area. Patingin mo na. Wow. Ayos. Ang cute ng halit din ng electric. Malamig dito sa gabi. Malamig. Yun nga, inaano ng guest namin, tita, hindi na po kami nag-electric fan. Ang lamig. Malamig pa. Sarap. Pwede may gana. Higa ka na. Rest ka na. Meron po kaming outdoor bathtub. Baka gusto mo mamaya. Outdoor bathtub. Ayun po. Ayang itong panang swimming pool. Bata po kami doon maliit. Yun po yung mga activities namin dito. Fishing. Ang talaga namin, kaya po pamingwitan. Kasi po, ang pinaka-highlight po namin is Yung fishing. Opo. Sige po. Let's go. Napakasimple. Pero hindi Umiilaw po ito. Bakit may kumakaway. Dito na kayo sa balay. Ito yung Dito po. pangisdaan. Opo. Ano pong laman nito? Tilapia po. Malalaki na po ang mga tilapia namin. Ang isang piraso is kalahating kilo. Ang hirap ng tumaas. Ang hirap nilang hulihin. Yung palayan, ninyo rin po yan. Opo. Diretso po. Ganda na. Ganda na ng palayan. Yan po yung minsan na nakaka-release ng stress ng mga taga Maynila. Alin po? Yung palayan. Ay, yung palayan, Simple opo. sila eh. Minsan po Mami, pwede ba ako pumunta sa gitna? Sisigaw lang ako. Sige, sigaw ka. Sasabihin lang, akin to! Tuwan-tuwa ako sa kanila. Sabi ko talaga naman mga malilenyo, ano? Hindi po. Meron nga dyan matatabang Okay na okay ka dyan. Hindi yan babaksak. Pag bumagsak sa duyan. Ayan, cute. Sarap ng hangin. Malamig. Sarap ng hangin dito. Opo. Huwag Ay, yan ang pang nila. Pambalot. Ay, ito po. Alam mo isang wasak niya, ang upa nila dyan sa mga taga Mindanao yan eh. Ang upa nila dyan sa isang 7,000. Basta naubos nila yung isang sako na ganyan, 7,000. 7,000. Ngayon na mauubos dito kung maganda naging bunga, siguro mga 8 sako. Malakas din pala. Dito lang sa inyo, 8 sako na. 8. May bibi pa. Ay, maraming pong alaga yung kapatid ko daan eh. Mga ganun, mga imported na manok. Bibi.
pato, yung mga ano, marami siyang alaga dito. Ito po yung aming residential na ito po yung dati naming ano, itong bahay. Matagal na po itong fish pond. Opo, ito po matagal na, buhay pa po ang aking ama. Meron na Meron po na nito. Ito bali yung aming residential. Ito po kasing akin na to, talagang taniman ng palay eh. Itong aking Oo. pwesto. Opo. Yung mga guest po namin, yung mga gustong talagang walang ilaw, dito po sila nagtatayo ng tent. Diyan. Opo. Ito po yung tinatawag din po, modern campground po namin. Ito po yung raw. Sila yung yung grupo ng Paano po ng mangga. nagmangga, nag-spray. Opo, nag-spray po ng mangga. Mga 1 week daw sila mag-stay dito para sa pagbabalot po ng mga bunga. Binabalot nila. Sadyang maraming nahuhulog talaga na po. Opo, napakarami. Ayan po, paligid lang po yan. Ang amin po yan. Eh. Hanggang dito na lang ba? Pwede pong dumaan dito. Doon po. Pwede mong dumaan. Camping din po to. Sa kapatid, yan po yung ano, hindi po asawa at anak natulog kagabi. Ito po yung bakuran namin dati. Ito po yung aming residential. Dito kami pinanganak, dito ito po talaga yung aming residential. Oh. Yung kapatid ko po ang siyang nandiyan ngayon. Nandyan. Tsaka yung dalawang hipag ko. Bali, 3 po sila dyan. Sa ano na yan. Ang dami nilang babalutin, no? Tapos lahat ng palayan na to sa inyo pa po. Opo, ito po bahat diretso po na to. Tapat po ng aming ito, tsaka yung sa akin doon na tapat. Oo. Yun po. Maluwang. Nag-iisa lang po kasi ang aming ama. Kaya lahat ng sa kanila pinigay. Sa kanya lang, siya lang. Po ba? Iisa lang po siya eh. Wala siyang kapatid. Wala po eh. Kaya namahanan niya lahat. Opo. Kaya marami naman, kami naman ng siyam. Kami naman yung Siyam marami. kayo? Opo. Magkakapatid po. 4 na lang po yung nandito. At Nasa wala man. Amerika? Nasa Mayapa na po. 2 po sa abroad, tsaka 2 kami nito ni Manny. Ang hirap itong ginagawa na lang magbalot. Alin po? Ganun po ba? Ang hirap po ito. May pang-iwas po ba dyan? Yung mga sinasabi ni Manny tumutusok na. Opo. Ganun Tutusukin kasi yung bunga. Ang dami po bunga eh. Ang Kaya dami kailangan lang nilang babalutin. Oo, dami pa nilang babalutin. Hala. Dapat pala hindi na sila namamahinga, nagbabalot na sila. Ang dami oh. Papaya. Papaya. Yung buko niya inano Ito na. yung bakuran niya noon. Opo. Yung mga miracle. Ito po ang aming residential. Asan pa yung lumang bahay ninyo? Ito Wala na po eh, naibaba po kasi nung kapatid ko eh, nung inanay po, nananatiling mga ano ba to, hagdan ang mga naray, yun lang po ang hindi na Ah. yung sahig parang na naanay. naanay po kaya binaba niya. Hmm. Nagtatago yung kanyang Lemon. lemon. Ito, sino pong bisita po ito? Kapatid lang, si Gipag ko po, dyan sila natutulog pag mainit sa loob Ah, ng bahay. Ito po, malamig din po dito. malamig dito. Opo. Wala po. Ito yung ating kapoldo na hindi kong napapansin nyo. Yan yung, ano yung dala-dala niyo siya? Yung pinapalag pangalan niyo sa Agribusiness. 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 Ano yung big time farmers ang napupuntahan niyo siya? Hindi naman po. Kung nga dito sa amin nagawi kayo, Ay, opo. medyo talaga ang farmers dito, mga Maliliit lang. Ay. may kooperatibang hawak-hawak dito. Ah, Kasi bago po lahat, si Abo. Mr. De La Cruz nga po pala. Sir. Yan. Yun nating mga farmers na kasama. So, pansamantala, sir? si Sir, ano pong... Okay, Manny De La Cruz. Si Sir Manny De La Cruz naman ang kakausapin natin. Kapatid yan ni Tita Consuelo, ni Tita Baby. Ayan. So, Sir, ikaw ay anong may katungkulan ka dito sa barangay? Meron po kaming samahan ng mga farmers dito. Meron po kaming
43 members na panay farmers lahat. Ang Pinambaran Farmers Agriculture Cooperative. Okay. Mga samahan ng magsasaka, maliliit na magsasaka, na lahat residente rito sa aming barangay. Barangay ng Pinambaran. Ano po yung mga, nagmi-meeting ba kayo ngayon? Na-istorbo Hindi po. namin kayo? Hindi ho. Meron lang po kaming mga palitan ng yung pamukhaan, kumusta na yung mga tanim mo, kumusta na yung mga sabog. Kasi nga panahon ng tag-araw, parang medyo pinag-uusapan namin yung dating ba ng tubig, kung magiging accurate sa panahon nito. Kasi hindi naman masyado nag-uulan. Galing irrigation? Galing po ng irrigation. Galing ng Pantabangan din po. Piñaranda. Ang Piñaranda. Mga buhay ng mga farmers sa maliliit na barangay. Na yan, kamukha niyan, yan ang aming pinagkakakitaan konti. Kaya nga lang itong bagyong pandemic tapos nadali tayo ng bagyong Karding, halos wala, di ba? Kaya medyo ngayon pa lang uli bumabawi yung mga magsasaka. Kaya kamukha ng pispa na yan, tangay na lahat ang laman yan. Nung Karding. Kaya medyo sabi ko nga, sigwada. Ang kulungan namin ng baboy, wala laman. Nadali kami ng ASF. Hanggang sa ngayon, meron pa rito sa amin. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, oo. Last October last year. Ayan, tinangay na naman yung alaga ko. Kaya paano makakabangon yung magsasaka? Kaya minsan kami na pag-uusapan namin, magtayo kami ng ganitong grupo para kasi ang group ngayon kaya lang tinutulungan ng gobyerno by group kooperatiba, association. Pero kapag walang grupo, individual, halos hindi makahingi sa gobyerno. Ganun nga po. Kaya medyo itong aming samahan pinagbubuti namin para kahit pa paano makahingi ng ayuda rin sa ating pamahalaan. Malamig dito po. Medyo malamig po rito sa gawin namin. Kaya ngayon, yung mga magsasaka, pinipilit ng gobyerno, anong i-convert ninyo kung sakaling ang palay wala? Kami, hindi kami makapag-isip dahil wala kaming puhunan. Ngayon, kailangan sabihin ng gobyerno, ano itutulong namin sa mga magsasaka? Sir, dito tayo, sir, para ano? Oo. Kausap din natin sila, sir. Ano may tutulong ng gobyerno sa magsasaka para makaahon yung mga magsasaka. Okay lang ho ba? Makiki-ano akong konti? Ayan. Makipagkwentuhan tayo sa group. Oo. Ayan. Kaya maganda talaga yung yung magkaroon ng minsan yung palitan ng opinyon ng magsasaka. Makikipag-ugnayan ka sa gobyerno para malaman natin kung ano yung mga pangangailangan ng magsasaka na hindi nakakarating. Na pangangailangan ng magsasaka para ibigay ng gobyerno sa kanila. Hindi nakakarating. Hindi nakakarating. Marami hong ganyan. Ito man. Pangulo, in fairness sa kasalukuyan panahon. May nakakarating naman din. Ngayon. Ngayon, meron na. Meron na ngayon. Pero dati, halos Kung minsan may abono na sa ngayon, nasa 2 bag kada hektarya yung binibigay. Bodo sa binhi na libre. Kaya malaking tulong din sa aming mga magsasaka. Saka yung ini-encourage nila na yung hybrid, pinupost nila yung hybrid na palay na sinaming itanim. Yung kasi may potential na umani ng marami. Last year nga, yung tinanim ko nasa 9.5 tons na ako sa isang hektarya. Kung laksanan ng mga farmers magkaganon maganda. Sa isang hektarya, kaya yung kikita sila almost 100,000 pagka umani ng 10 tonelada sa isang hektarya. Minsan kasi naging problema namin dito. Pagka yung malapit ng yung supply ng tubig, minsan hindi nakakatapos. Kinakapos. Doon kami nagkakaproblema minsan. Pero ngayon magtataka ka, maganda panahon, walang masyadong bagyo. Inaasahan ng magsasaka, umani ka ng maganda. Tumira naman yung alitangya. Yung rice bag. Oo. Walang isipin mo, ang isang hektarya halos umaani ng 35 kabans lang. Imbis na 120. Yung bote, nadali ng first time namin naka-encounter Counter ng ganong insekto. nakarang
Oh, babaw yung alam ni Sir siguro yun at alitang niya, maano siya. Kaya yung magsasaka, hindi mo, total, wala namang may gusto niyan. Kaya lang, ba't dumarating yung mga ganong kalamidad na hindi mo inaasahan? Ano yung insekto na yan? Bago? Hindi, dati na. Dati na yun. Ngayon lang matakin ng Atangya. hindi pang karniwan. Atangya. Yung bang mabaho? Atangya, pero sa konti ng mga technician, atangya. Atangya. Dati na yun. Dati na yun, old na pa peste. na peste na yun. Kaya lang Kaya- yung Kaya lang ngayon sumargo. Sobra. Sobrang dami. Ay, dami. ng mais no? Oo, Maitim, oh. Saka mabaho yun. baho. Pag nasagi mo, aalingasaw, mabaho. sakit sa ilong. Pero ang Atangya sa ang mga kaiba. farmers ngayon sabi, ay maganda panahon, walang bagyo. Yun naman tumira sa amin. At ang kagandahan naman yan, yung kahit na nagkaganon, 35 kilos ang bali average nung kilo ng bawat kinaban, imbis na 50 kilos. Maganda naman naging presyo. Kaya kahit na konti ang inaano mo, nakasulit-sulit na may puhunan. Hindi naman na pati puhunan tinangay. So, hindi nalugi. Hindi kumita. Lugi, hindi kumita. Lugi, hindi kumita. 35 kabans ang gano'n na paglagyan natin na 35,000 din ang pagbibilan nun. Ah. Manlibo isang kaban. Kwan, Eh, ang puhunan naman doon sa isang hektarya, 40,000. Lugi ka pa rin. Lugi ka pa rin. Sali, alam mo ba, pagka yung farmer aani lang ng mga 4 hanggang 5 tonelada sa isang hektarya. Abay, equal na kayo. Balik puhunan lang Hindi. yun. Namumuhunan ka ng 11 hanggang 12 pesos para makapag-produce ka ng 1 kilong palay. Mm. Kaya pagka naging 7 tonelada ani mo, so bababa yung puhunan mo sa sa pagpuproduce ng 1 kilong palay. Magiging pa na lang mga 7 or 8 pesos per kilo. Kapag basta tumataas yung ani, lumiliit yung puhunan na Oo. para makapag-produce ka ng 1 kilong palay. Ganun lang naman ano. Tsaka lang ang presyo ng palay ng tao nung magsasaka. Walang permis na price. Mm. Up and down, up and down. Swerte na una, maganda presyo. Pag nahuli ka na, baka nakasisid ka naman. Pero man, hindi permis ang nagiging ko ng takbo ng presyo ng palay. Mhm. Last year, yun ang presyo. Ngayon, ganito. Kaya lang, malaki puhunan. Malaki. Pag maglalagay ka ng abono, malaki gastos. Mm. Pagka mo, ikaw magbebenta ng kwan mo, pag mataas ang presyo, sasabihin, hindi nagkakakain yung mahihirap. Paano naman kaming naglalagay ng abono? Paano naman malalagay kung di pa anin namin na maganda Tama. yung Kaya nga, kalilitin naman ng presyo? Pangulo, Oo. kino-consider yung palay na political commodity mo yan eh. Oo. Sir, lapit ka ba kay Pangulo? Hindi ubra ng... Para na Yan. Hindi ubra ng... Gusto natin mataas yung presyo ng palay. Mm. Eh, hindi ganun kasimple. Lumobra kasi ng mahal ng palay eh. Marami talagang tatamaan. Kaya kailangan balansin. Bala. Ano ba dapat ang balanse, sir? Pero sir, ito, Ngayon, sa totoo lang, Kapoldo, masingit ako. Ang mga farmers, pagtataka nyo lalo rito sa amin, ang pinakamalaking problema rito talaga, ang produkto namin, ang nagpe-presyo yung bumibili. Oo. Halos lahat naman ng lugar. Mula sa baboy, lahat, livestock, yung palay na yan, lahat ang nagpe-presyo yung bumibili. Baligtad. Kaya, oo. Sinabi presyo, ikaw susunod ka sa Oo. kanila. Kaya sir, yan ang gusto naming maihingi kung sakaling ito man ay may makapanunood. Yan ang gusto naming hingin at yan ay ipinapakiusap namin dito lang sa Governor's Office ng ating lalawigan ng Bulacan. Mm. Na magkaroon ng market prices ang magsasaka na hindi ang trader sa mamimresyo. Hindi kami makapagpresyo. Pag pumunta yung produkto namin, bentahin na. Hindi kami makapagtanong magkano ba. Hindi kami tinatanong na magkano nyo ba ibebenta yan. Sila magpe-presyo. Ganito po ang kuha namin. Hindi kami makapagsabi ng presyo namin kung magkano gusto namin. Mm. Yan ang napakalaki ng problema ng farmers talaga. Na ang price namin, marketing. Kaya itong programa mo, sir, napakalaking bagay na ito sa kamukha sa mga farmers para makarating sa kanila Mm. na hindi lahat ng magsasaka
natutuwa sa pagsasaka. Gusto lang namin Kumikita malaman. pa ba kayo? Halos wala na sir halos sa konting-konti lang. Isipin mo ito in 4 months mong inaalagaan ng palay, halos ang kinikita namin in 4 months pag tinuwid mo, sana kung kamukha ni Capoldo, pero yung mga pangkaraniwang magsasaka, pag tinuwid mo saldi sa magkano? Yung mga may puhunan na kuha, talagang Sa 1 hektarya magkano? part-time lang nila yung pagsasaka. Ah. Sa 1 hektarya, pagka lumeto ka ng 50 mil, napakaganda na, no? Divide mo by 4. Dali, Yun ang 12. pinakamagandang kuha. 12. Yung kakainin mo, yung neto na ba yung 12 sa isang buwan kung 50,000? Oo. Sa 1 hektarya. Sa 1 hektarya. Kung na yun, pagka, kailangan anumbani ka doon ng 100, 90 kabans per hektar. Meron kang may 12 mil ka kung tinuwid mo sa pera. Oo, 12 mil sa buwan. Oo. No. Hindi naman lahat ganun nga nakakaya ganun. Hindi Merong naman. bumababa. Karaniwan, 70. Di bababa pa yung 50. Hindi, sa wet season, yun ang itsura ng farming. Pero pagdating ng dry season, doon medyo Tignan mo nga maganda itong ganda. kagaya nung sa'yo nari. Tutusin mo yung isang pitak nito, mga ilan na aanihin yan. Ayan dapat ang inanin niya 15. Kumuha lang ng 3 kaban. Ako pa ang gumapas. Kung babayaran ko pa yung sarili ko, wala na. Mega din. Atang niya rin, ano? Alitang yan. Yan ang nakadali na In-spray ko pa sir ng mga matitinding gamot yan. Ginastos sa Doon lang sa gamot ko tsaka sa tanim hindi nakuha. Eto wala na, talon-talo. Kaya sabi ko, paano ba gagawin natin dito? Paano makakaaw ng magsasaka kung ganito na lang? Minsan naman po, ang mga ayudang ibinibigay ng gobyerno, nagpapasalamat naman kami dyan. Kaya nga lang, kung iisipin natin, talagang kulang. Mahirap namang sabihin, hingi ka ng hingi sa gobyerno, baka hindi na kumilos ang magsasaka. Kaya nga dito sa aming naging pagtatayo ng samahan, na-discover ko ang land bank na isang malaking tulong sa mga magsasaka. Ibinalak nila sa magsasaka yan na pinautang nila yung mga farmers ng maliit lang ang interest. Sir, maniwala kayo. Ang binibigay, ang kinacharge lang sa amin na interest, 2% per annum. Special program ng land bank Land yan. bank. Gano'ng kalaki yung pinapahiram nila? Pagka hybrid ang tanim mo, mga 50,000 per hectare. Pagka inbred, mga 40 per hectare. May presyo na sila. May bracket sila. May bracket Yun na naman sila. palang pera na yon, parte nung buwis na nakukuha sa pag-import natin ng bigas sa rice tariffication law. Bahagi pala yon. Yung pinahihiram sa mga partners. Ayan. 100,000 sir sa loob ng 6 na buwan tumutubo lang ng 1,000 mahigit. Yun malaking Ayun ang naging malaking tulong sa magsasaka. Dahil lang ang interest doon hindi naman per month, per Oo, annum oo, per annum. 2%. Yung iba per quarter. Kaya Hindi, medyo- nakadalawang cropping cycle ka na bago ka magbayad. Hindi isa cycle. 180 days ang term ng isang loan. 180 days. buti Six months, kung ganun. lahat naman ng magsasakay napapautang ng ganun. Hindi. Depende sa area mo. Depende pa rin yun. Pag Bakit ho yung iba hindi pinapautang? Pag Anong hindi dahilan? ho member siya ng RS sa BSA registered na Kung hindi registered. kung hindi sila registered. Bakit kasi meron pang hindi registered? Pagkakamali po ng ng magsasaka at ng DA kulang ng komunikasyon. Kumbaga sa meron po Kasi kilala naman na yung magsasaka eh. Oo. Diba sir? Kilala naman na yung magsasaka eh. So dapat At saka isang buwan nga din ng gobyerno natin. Bakit kailangan pang i-register. magbuo ka ng isang samahan para kayo Ayun. individual na lang kayong lahat na kumuha? Hindi Ngayon, okay na. partner, open na. Pwede na. Individual eh. Kahit Basta hindi registered Kahit ka. hindi masabi na sa... Basta registered ka. registered na partner ka, pwede na maka-avail nung... Pero pwede kang i-register na lahat kung tutuusin. kung Kasi minsan- kilala naman kung sino yung farmer sa isang lugar eh. Minsan kakulangan din ng mga farmers na hindi masyadong Pinagukulan ng Eh panahon. kasi Pero mga nasa 10% na lang siguro. ang di-registered. Ang number one na nakikita kong problema niyan, bago gumalaw ang farmers, ang farmers talagang malaki kakulangan yan eh. Kailangan kung sino yung nakadepartamento dyan, halimbawa, hindi ko naman sa nakadepartamento para yung mga farmers ay malaman nila yung ganung mga sistema. Kulang tayo ng
paghaharap. Ngayon, ang gagawa niya kailangan talaga nasa government. Imi-meeting sa barangay, magkaroon ng patawag na pagpupulong, tsaka sasabihin lahat ng hindi mga nakarehistro, magpunta ng munisipyo para fill up ng form para kayo ma-registered sa RSBSA. Ang farmers ho kasi ngayon talagang ang alam na lang niya kundi yung magsaka na lang magsaka, humanap na ikabubuhay ng pamilya. Pero yung mga aasikasuhing papeles, minsan nakakalimutan nila. Kaya sir, baka meron kang mga maibibigay sa aming mga pwede namin lapitan na pwede namin hindi naman yung tulong na mga makakatulong sa mga farmers na po pwede naming puntahan, pwede kaming mag-request ng mga kung ano ang po pwedeng i-request. Ganun. Sa Mau, lumapit na ba kayo? Ay, meron na kaming machinery. Sa okay naman, kaya lang talagang waiting ka. Depende rin, niraranking nila Yun pa, isang sa Ba't niraranking nila Pag maghintay ka kung kailan ka masusundot na matatawag, hindi ba yung pagkarang ko kayo, kung sinabi sa'yo sa Makalawi, magbalik ka, paayusin ng lahat ng buwan. Ayos na. Ay hindi Pag ayos na yung papel mo, kapasok sa kanila, maghihintay ka pa tayo tatawag, patatawag ko kayo, sir. Tinatawag naman. Tumatawag, kaya lang matagal. Okay. Talagang kailangan medyo pasipagan ang dating. Magpunta ka ng San Fernando, magpunta ka ng munisipyo, masipag, pasipagan. Kaya ako, sa tulad ko, hindi ako matyaga ron sa... Pag pinabalik ako ng 3 beses at hindi ko nakuha, talkod na kita. Hindi ka na babalik. Pamasahe rin mahal ka sa akin ng kahit na ano pa ako. Dahil ginagawa lang na parang timawa yung tao, napunta sa kanila, panay lang ang pangako. Kung kailangan mo ngayon, bigyan ka ng 1 buwan, tapos makukuha mo na. Hindi bibilang ka pa ng kumisang taon pa. Baka lumabas na labang kami sa gobyerno. Yung klase nung pero sa isang banda talagang kailangan mo talaga iparating. Kasi kawawa ang farmers kapag lagi tayong susunod do sa patakaran na nakikita naman nating nakakatulong, bakit hindi? Kaya lang, sino magpaparating? Sino magbibigay ng tulong sa mga magsasaka na maging boses namin doon sa itaas? Ito, mga maliliit na farmers kami rito na talagang kapag hindi ka kumilos, hindi ka papansinin. Pero may mga ayuda naman din hong nakakarating sa amin. Kaya sabi ko nga po, nasabi nung isang kasama natin, parang nagiging pangit na lang pakinggan sa tenga. Ganon. Kaya maraming mga magsasaka ho rito, ibinebenta na yung mga saka. Kasi wala silang nakikitang pag-asa. Depende na lang doon sa mga talagang may hilig pa hanggang sa ngayon. Nag-seminar kami, sir, ng Provincial Agricultural Office ang aming nag-conduct, ang felicitator. Wala kang nakitang matandang nag-seminar. Ay, batang nag-seminar. Wala nang hilig, panay may edad na lang ang makikita mo. Ang mga batang magsasaka, hindi na magagamit sa susunod na henerasyon. Pag wala na kami, wala nang papalit. Wala nang may hilig. Nakakalungkot na pangyayari talaga. Wala na. Kagayahin ko yung Tita Baby. Oo. Yung kalahating hektarya ko, tinatambak ko ng mga puno. Talaga. Ganyan din yan. Yan, sir, ang nagiging alternative ng magsasaka. Nauubos ang mga rice field, ang pumapasok mga private na concept para kumita sila. Okay. Wala man akong maisasagot agad-agad. Oo. Kami lahat ata ang nagsalita lang, sir. Yun lang. Hindi naman sa parang pagkuhan, baka halos yun ang general condition ng farmer. Yung naikukwento namin. Doon sa pinag-usapan natin, sir, i-recap nga natin, anong panawagan mo sa yan. nauukulan? Ang number 1 lang,
na panawagan ko rin sa kinauukulan sa pamamagitan ni Sir Buddy. Buddy po ba? Tama. Farmers of Heart ba? Agribusiness. Agribusiness. Kami po bilang chairman ng isang samahan, nananawagan kami sa gobyerno na hindi naman para pare-parehas na laging hihingi ang magsasaka. Ang gusto ko lang iparating, bigyan nyo ng pansin ang mga maliliit na magsasaka na kamukha ng mga ganitong hindi naman remote area. Ibigay yung nararapat, alisin yung mga korupsyon sa mga dumating sa magsasaka, talagang bawas-bawas na. Talagang yan totoong nangyayari. Kaya itong aming mga farmers dito, hindi nagiging sapat. Yung talagang alam ng gobyerno binibigay sa kanila, hindi pala nakakarating yung karamihan. Ito po yung pinakamaganda, parating talaga ni Sir to. Para makita ng ating gobyerno yung talagang malasakit nila sa magsasaka, maipakitang 90% na nakakarating. Pero may nakakarating naman. May sila, nakakarating diba? po. Maganda naman po. Kaya lang yung sinasabi ko nga po na nangyayari kalimitan, talagang bago makarating sa magsasaka, siguro talagang ganyan ang ating Yung masyadong matagal. matagal, Hindi sigurado. hindi sigurado, tsaka Kumakarating. talagang mekat na eh. Ah, Talagang mekat. mekat na. Okay. Mekat na. Pasensya na. Sabi ko nga kay Sir Buddy, baka makasira sa vlog mo to. Pero hindi. Para sa kaalaman ng lahat. Ito tayo naman hindi kumukontra. Opo. Hindi tayo kumukontra. Gusto lang natin makarating yung totoo. Yung totoo. Tsaka ang totoo lang, sa gobyerno natin, nagpapasalamat na rin uli ang aming samahan dahil unang-una, yung machinery na ibinibigay nila, talagang natatanggap Nakakatulong naman namin. talaga. Nakatulong ng malaki. Halos yung mga farmers nakatipid sa pagpapabungkal ng kanilang sinasaka sa tulong naman ng gobyerno. Ayan. Kaya lang yung cut talaga hindi ko talaga maisip na nangyayari talaga. Pero kay Sir Buddy po ba? Naku, maraming salamat at nabigyan kami ng time na magkaroon ng ganitong klaseng pagpapalitan ng opinion. Kaya lang talagang pararatingin namin. Dagdagan nyo pa ang ayuda sa mga magsasaka at ang magsasaka naman ay ganahan. Ayaw nyo rin naman yung totally aasa sa gobyerno, di ba? Gusto rin nyo naman gusto nyo talaga maging productive. Maging productive. Yung mga magsasaka magiging productive yan kapag tama rin yung talagang ibinibigay na para sa kanila. Ayan. So, ako po hindi na masyadong nag-react kasi hindi ho bago sa akin. Opo. Yung mga usaping ito. Opo. Sa lahat ng napupuntahan ko ay naririnig ko po yan. At siguro sabihin na i-challenge na lang natin ang gobyerno na mas pag-igihin pa. Kasi meron naman silang ginagawa. Kailangan lang pag-igihin pa. Mahirap naman sabihin hindi binibigyan ng magsasaka, nakakatanggap naman. At isa pa po, Sir Buddy, Yes, sir. yung klase ng marketing ng magsasaka. Pag kami umaani, sana magkaroon ng basihan o magkaroon ng departamento ang gobyerno na sila mismo ang kukuha ng aming produkto. Hindi na yung mga traders na malalaki na mismong sila ang nagpe-presyo doon sa mga produkto namin. Wala kaming kaboses-boses para magpresyo sa produkto namin. Basta sinabi nila ang produkto na magsasaka 3 piso per kilo, wala na kami magagawa. So, kaya naman kung tutuusin, kung gugustuhin lang din talaga ng gobyerno, kaya naman niya yan na siya talaga ang magko-consolidate at siya ang magdadala sa market ng mga produkto. Kaya naman yan kung tutuusin. Hindi yung parang trade fair lang. Hindi walang mangyayari sa Pilipino. Talagang dapat sila talaga ang mag-consolidate ng produkto ng magsasaka at sila ang magdi-dispose doon sa lugar na hindi nakakarating ang produkto. Kaya yan, Sir Buddy, masingit ako sa pamamagitan mo at ng iyong vlog na ganyan. Palagay ko kung sino makakarinig, kung dito sa hinaing ng magsasaka na inabutan mo rito sa San Miguel, malaking tuwang sa amin yan, malaking tulong sa amin yan. Dahil makakarating kahit maliit na boses lang, sa pamamagitan mo, lalaki yan. Kaya maraming salamat ng marami talaga.
Thank you, sir. At pagpatuloy pa rin ang pagsasaka, ano? Ay, oo. Kahit na hindi kumikita madalas. Oo. Ito nga, kita mo, ang dating saka to, Sir Buddy, saka yan. Di ba, Bukid baby? yan. Nakitang hindi umaani, nag-alternative, hindi nasakahan. Alternative. Nabawasan yung ano. Yung sakahan na naman. Nabawa. Oo. Sabi ko nga, kapag yung mga tao, ganyan ang naging mindset, Mauubos talaga. Mauubos ang ano. Baka Mauubos talagang mag-i-import na tayo pagdating ng araw. Mag-i-import na tayo talaga ng bigas. Kaya salamat, Sir Buddy. At Yes, sir. Number 1. Ba't ba ako nagpapasalamat, Sir, kagad? Ikaw ang nagbablog. Hindi, salamat talaga. At sa pamamagitan. May mga makakapanood naman po yan. Hindi, tsaka hindi, kita-kita marami kang followers. So, marami kang followers. Sige, sir. Okay. Salamat po. Okay, salamat ulit, Sir. So ito po ay patalastas lang. Babalik tayo kay Tita Baby. Malaman naman yung patalas na. Malaman niya. Sige, sir. Ano ba? Tita. Opo. Naku, kasi nagustuhan ni Cherry May ito eh. Napakaraming follow. Ayan, balik tayo kay Matindi. Tita Baby, no? Yun pong napag-usapan doon totoong problema ng mga Magsasaka. farmer. Oo. But going back kay Tita Baby, ay may sariling diskarte para tuloy-tuloy ang kita. Hindi po ba? Pero sana yan din po yung yung lagi kang sumesemplang sa pagkasaka. Nasasanay ka na. Ikaw na lang ang gagawa. Ano kaya ang mas maganda pa nating pwedeng ipalit muna o idagdag dun sa ating Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.